Challenge ba? Challenge ba yung mga concepts? Bale, babalik-babalik ka naman natin yan eh. At least, meron na kayong alam na 4 na Latin words. 5 na, pati Carpe Diem. Okay, let's go to the next session. Ano yun, Paul? Sino daw yung wala pa raw notes? Ayan. Sino raw yung wala pa notes? So, siguro I suggest, Pastora Marifi, if we can have a special bulletin board na nakalista yung mga training natin, ano? Para everybody can enroll ahead of time. So, by the way, kung meron kayong passion o burden sa area ng equipping, we need help in terms of getting it organized and mga kayo, sister. Getting it organized, getting it in place. Hindi na kaya ni Nanay PM. Medyo naiimbyer na, nahirapan na siya sa daming inasikaso. Okay, let's go to session 2, preventive life coaching. So this is something na ginagawa natin even before magkaroon ng manifestation yung problema. So this requires a person na caring enough and interested enough in somebody else's welfare. Kaya, siyempre yung mga overseers, pati mga life group leaders natin, sila yung nagko-communicate sa atin kapag mayroong mga sitwasyon na ganon. Or it may come from below, it may come from some members na nakakapansin ng isang bagay, and then he brings that to the attention of the overseer. No? Either way, basta importante is we don't want to wait too long para gumawa ng isang aksyon. Yan ang ibig sabihin ng preventive life coaching. Pag may nakikita ka na mga senyales na parang napapabayaan na yung walk with the Lord, kailangan ng kumilos. And of course, we don't have to call it parang officially LI kasi minsan may mga tao na pag sinabi mong LI, feeling nila parang parang kinondemn mo na sila. No? So sometimes we just have to apply the principles of LI without even calling it LI. So let's talk about this. First of all, I'd like to bring to your attention yung ating overall na strategy in our church, both in terms of our work, our ministry overall, as well as ito po ay isang training paradigm o training model kapag tayo ay nag-train ng mga tao toward leadership. Okay? So, it starts first of all with yung action na tinatawag na go to the lost. So this is what we do as a church. At the same time, kapag ikaw ay tinitrain para maging leader o pastor o whatever, this is the first thing na pinagagawa namin sa iyo. You are to go to the lost. Okay? And that would require, of course, that you get yourself involved o kaya create a contact point. So a contact point involves yung tatlong bagay na binanggit ko kanina: fishing pool, fishing boat, saka fishermen. Example of a contact point will be Upbeat. Di ba? Ang nire-reach na fishing pool would be high school and college. Tapos yung fishing boat would be the Upbeat event. Okay? At yung mga fishermen dyan, yung mga leaders dyan. So, if a person wants to become a leader in our church, the first thing we try to do is to challenge that person to either get involved sa isang existing contact point or to create a new one. Meron tayong mga existing, meron tayong mga upgrade, meron tayong mga iba't ibang ministries ngayon. We want people talaga to be focused kasi on at least one contact point para hindi sabog. Di ba? And then there are other contact points that are yet to be created kasi wala pa nagra-rise up. Yung sabi ko sa inyo kanina, yung LGBT. No?
That's a very parang relevant na fishing pool. LGBT, mga lesbians, gays, bisexuals, and transgenders. That's a fishing pole. Wala tayong fishing boat that can meet that, that can minister to that group of people. Of course, marami pa ibang klase dyan. Mga separated couples, mga OFWs, ano pa ba? Young moms. So many fishing pools. Very little fishing boats. At hindi natin ma-reach out yung mga yon because kulang tayo sa mga tao who are passionate about it. So, we go to the lost, either intentionally or naturally speaking, no? And then we try to create share groups for them para makabuild tayo ng rapport sa kanila. Okay? So si Brother Dan, alam ko, nag-i-start siya ng share groups doon sa Langgam. Di ba? That's a good step para makabuild ka ng relationship in a small group context. So yung mga tinatrain natin para maging leaders, lalo-lalo na ngayong semester na to, patungo sa next semester. Yung mga magiging life group leaders, next semester, dapat ngayon pa lang china-challenge na. Mag-start ka ng share group. Okay? Kasi kung di ka maka-start ng share group, huwag ka muna mag-lead ng LG. In fact, ang problema nga natin in the past is may mga ina-appoint tayong leaders, lalo na sa mga ministries natin, nagiging task group leader, na hindi nagdaan dito. So, hindi na-develop masyado yung hearts nila. Kasi your heart must be broken first for the needs of this world before you can be given the opportunity talaga to lead. Okay? Kailangan natin servant leaders, hindi mga bossing. Kasi pag hindi ka nagdaan dito, parang feeling mo bossing ka eh. Okay? Pag binigyan ka ng ministry, parang utos-utos ka imbis na ikaw yung tao na break ni Lord yung heart mo and may compassion ka. No? So that's the first thing. And then, ang ating susunod na strategy is to bring seekers to Christ. Kaya meron tayong tinatawag na Freedom Day. Now, of course, this is not the only way. Ang gusto natin, sana yung mga tao marunong silang mag-bring to Christ ng mga tao kahit walang Freedom Day. Na? Pero right now, yan yung strategy na ginagawa natin. So sa March 29, may Freedom Day tayo. Sa ngayon, di ko pa alam kung may a-attend sa Freedom Day. Hindi pa nagre-report sa akin yung team. So, calling. Sa mga, sino makasama sa MP4 team? Meron ba rito? Okay, so wala sila dito. No? Walang tao. Now, the next strategy natin is to join believers to church. So, pag ikaw ay mananampalataya na, whether old or new, gusto natin na mapasama ka in the body of Christ at ang first step natin dyan ay isama sila sa tinatawag nating care groups. So, ang care groups natin, yan yung initial na grupo na sinasalihan ng isang tao pag siya ay bahagi na ng RLCC. So, we want that na mapasali sila doon. And then, ito ngayon yung step na napakahalaga din, we counsel believers to help. Kasi ang discipleship only happens in community ship. Okay? Which means kailangan ng relationship kasi puro ship yon. Okay? Discipleship, community ship, relationship. Okay? Hindi mo ka makaka-disciple apart from a community context. Na ang problema, hindi lahat ng tao ready na to be in a community. Amen? So, wala yata sa notes nyo to, but there are at least 4 kinds of people sa mundong ito. Una, yung secure na tao na kaya-kaya niya mag-develop ng relationship agad. Secure siya. Yung kanyang self-worth, alam niya. At kahit na i-reject mo siya, di siya papatiwakal. Siya yung tao na, may self-worth, self-esteem. And then, pangalawang tao, which is very common, ay yung mga dependent na tao. Hindi mo sila pwedeng iwan. Madali silang magselos pag feeling nila na may kinakausap kang iba. They are the kinds of people na very dependent. Kung ano yung opinion mo sa kanila matters to them so much. Na ayaw nilang people pleaser sila. Ayaw nilang mayroong mga tao na magkakaroon ng negative opinion sa kanila. Pag may nabalitaan silang chismis about them, affected sila. These are the dependent people. Third kind of people ay yung
fearful people or anxious people. Feeling nila hindi sila karapat-dapat na mahalin. So kahit na minamahal mo sila, feeling nila hindi ka talaga totoo. Tapos pag may na-criticize mo sila, sinabi mo sa kanila na meron silang mali, sasabihin agad nila na, alam ko naman ganyan naman ako naman talaga laging mali rito. Kaya dapat kasi iwan nyo na ako eh. Yung mga ganong klaseng tao. Okay? And then yung pang-apat ay yung tinatawag na dismissive people. Hindi ko kayo kailangan. Wala akong dismissive. Wala akong kailangan tao. Kaya ko mabuhay mag-isa. Okay? So doon sa apat na yon, yung una, yun ang pinakamasarap kausap. Okay? Yung tatlo, yun ang lagi mong kasama sa community. Hindi, halos lahat ng tao nandun sa tatlo. Okay? Minsan pag sinabi mo, ang sarap ng luto mo ngayon. Bakit dati hindi masarap? So mga ganun, parang, ang hirap. Ang hirap. Napakarami mga tao ang dysfunctional. So, yun ang dahilan bakit may number 4. Amen? And yung life coaching falls under that. Kasama ng KRL natin. Okay? Now, we want people to be ready para sa equipping nila. So we want, first of all muna, na tulungan sila maging healthy. Yung maging secure, in other words. Tapos we want to build faithful disciples, which is number 5. So we want people to be trained sa spiritual formation, sa habits nila, disciplines, mga ganong bagay. Okay? Yung iba't ibang aspekto ng kanilang yung mga rhythms of awareness nila, ganyan. Mga iba't ibang responses of agreement, mga ganon. I'll teach that in some other time. Okay? But these are the things na kailangan may turo sa mga tao for them to cooperate with God's Holy Spirit para sa paglago nila. Now, we do this primarily through life groups. Kasi sa life group, may commitment. May accountability, kaya doon lang natin nagagawa yan. Kasi hindi natin magagawa yan sa care groups dahil come and go sila doon, yung commitment nila hindi stable. Minsan na-attend, minsan hindi a-attend. Kaya pag ang isang tao, wala pa siya sa punto na kaya niya mag-commit ng sarili niya sa isang grupo, consistently, usually niyayaya muna natin mag-care group yan. Kasi pag sumama siya sa life group, mabibilaukan siya, o kaya maiinis siya dahil yung mga tao masyadong intense. Okay? So we want to give them an opportunity to be in a small group na yung demands hindi masyadong mataas. Alright? Yun ang dahilan bakit may care groups. Some of you are asking, bakit meron pa iba't ibang klaseng grupo? Ang sagot dyan, simple lang, kasi iba-iba tao. Amen? Kung pare-pareho tayong tao, pare-pareho tayo ng klase, lahat tayo secure, di ba? Pag kinriticize kita, hindi ka mag-a-absent sa church. Okay lang, lahat tayo, life groups na. Kaya lang, hindi ganun yun, di ba? Pag napagalitan ka ng isang na sermon ka ng kote, dinadamdam mo na. Feeling mo, hindi ka nakarapat-dapat sa mundong ito. O kaya parang feeling mo, no si Balasi, sino ba kayo? Hindi ko kayo kailangan, lilipat ako ng victory. Okay? So, ganun mga klaseng attitude. Kaya some people hanggang care groups lang muna eh. Amen? Alright. Now, sa lead process natin, we want to develop leaders. And here's where there is going to be some changes sa proseso natin. And you will see this basically, right now, introduce ko sa inyo to. There are 3 steps here. Kaya magiging 8 na to eh. Una, we will spot potential leaders. And I will talk about this bukas sa lead huddle. Papaliwanag ko how crucial it is na sa umpisa pa lang ng life group, dapat nag-i-spot ka na. Okay? And then, we will train potential leaders. Train tayo para ma-develop sila. And then, pang-8 is we will appoint or send out faithful leaders. Dalawa ang choice natin. Either we will appoint them sa current nating ministries o kaya isi-send out natin sa labas. I'm so excited kasi recently may mga nagko-communicate sa akin sa online
yung isa taga Santa Rosa, Bel Air. And ang tanging exposure niya sa ministry natin is online. Napapanood niya yung mga sermons, ganun-ganon. And so, she was asking, may ministry ba kayo sa Bel Air? Sabi ko, wala. But if you like, we can start. So, very excited siya. Sabi niya, she will gather all her friends. Tapos, tatawagin niya daw ako, pupunta ako doon para we can conduct ministry doon, Bible study. So, pray about that. Okay? So, we want to send out people sa iba't ibang lugar para they can start ministries. Ngayon, kung gusto nila i-connect sa real life yun, walang problema. We are welcoming them. Kung ayaw naman nila, gusto nila magtayo ng I rebuke you in Jesus' name fellowship, fine with me. Okay? Hindi ako interesado. I'm not building my own kingdom. Okay? I want the kingdom of God to spread. Okay? So, yung merong isa sa probinsya, sa Negros yata, nag-communicate sa akin, sabi niya, Pastor, may RLCC ba sa Negros? Sabi ko, wala. Gusto mo mag-start? And so binigyan niya sa akin yung cellphone niya, and I hope na I can interact with him and teach him. This is how you start a ministry, kahit na PUP yan, kahit na Timbuktu yan, kahit na Palawan yan, kahit na Amerika yan. This is the same thing na ginagawa mo. This is how you do ministry. This is how you start. Okay? And this is how you continue with it. So yan yung ating proseso, the 8-step missional loop. Okay? Ang nadagdag lang dyan ay yung number 6 saka yung number 8. Kaya ngayon, magiging 8 na yung steps. Which is tama-tama kasi yung dalawang bilog natin, mukha namang 8-8 yun eh. Diba? So, 8 na rin yun. Okay? So, praise God. Now, yung tatlong keys to real life ay relevant yun doon sa steps D to G o kaya 4 to 7 doon sa drawing natin. At yun yung tinatawag natin equip and lead. Very important yun. So yung tatlong keys to real life natin is redeem the past. Ilan sa inyo tapos na sa redeem the past? Nakuha nyo na yun? Praise the Lord. I hope na na-redeem nyo talaga yung past nyo. Kasi may nagsabi sa akin one time, Pastor, kailangan ko ba bang kunin yun? Kasi nakuha ko na yan eh. So sabi ko, isa lang naman ang sagot ko dyan. Na-redeem mo na ba yung past mo? Eh kasi kung hanggang ngayon, hindi mo pa na-redeem, kunin mo na kunin hanggang dumating si Lord. Kasi kailangan yan application. Okay. Pangatlo is to test the present. So tuwing third Sabado, third Saturday ng kada first, third, and fifth month, meron tayong mga seminars na ganito. Redeem the past, test the present, and plan the future. Okay? Plan the future, may kinalaman lang sa mga ministry, related na yan. So ito yung mga seminars natin. So yung natin, equip and lead, plus ito pinag-uusapan natin ngayon, relevant ito dun sa proseso na yun. Okay? So ang gusto sana natin na nagla-life coach ay yung mga tao nagdaan sa ganyan, or at least kahit na umpisa man lang nila. Okay? Para mas mabuti sila makakapag-life coach. So, let's talk about how to counsel first. Kasi ito yung ginagamit sa KRL1 at sa lahat ng klase ng mga counseling pag may problemang may kinalaman sa past. So, every time na may kinalaman sa past, ito yung approach natin. And it would be good for you to memorize it, lalo lang na kung nag-a-aspire ka maging leader. Okay? Kasi kung nag-a-aspire ka maging leader, bigla-bigla ka tatanungin, ano ang counsel? Pag sumagot ka sa akin ng A, E, I, O, U, okay, meron nga pala kaming gagawing kwarto dito. Ang tawag namin the room of perpetual tickling. Puro feathers. Ilalagay ka namin doon, alisin namin yung mo, para may kikilitiin ka forever. Okay? Joke lang lahat yung sinasabi ko na yan. Dito to yan. Okay. The first thing ginagawa mo sa counseling is you care for the counseling. Pinapakita mo yan sa magitan ng body movements mo, yung mata mo, how you look at the person, pati yung posture mo sa kanya. Hindi ka dapat nauupo ng patagilid, dapat nauupo ka ng paharap. Hindi naman yung para ka nag-aabang. Kundi you care. Okay? So, inaalis mo yung cellphone mo, inaalis mo yung mga distractions, and you look at the person eye to eye. Okay? First step. Second step is you open in prayer to the Holy Spirit. You ask God to be with you. Ito, applicable to sa lahat ng counseling. Whenever mayroong problema ang isang tao na may kinalaman sa past. Pag may kinalaman sa present, iba yung ituturo ko sa inyo. Ito yung may kinalaman sa past. Okay?
Open in prayer. Tapos pangatlo, use active listening techniques. Ibig sabihin ng active listening, hindi ka lang basta nakikinig. Tinatanong mo sa kanya kung tama ba yung pagkarinig mo. Pag may sinabi siya sa'yo, uulitin mo. Sabihin mo, tama ba yung pagkarinig ko? Na tingin mo sa sarili mo, ikaw si Piolo Pascual. Ino-confirm ko lang naman. Okay? That's called active listening. You repeat para ma-verify mo. And that's very important kahit sa pamilya. Kasi minsan nakala mo, narinig mo, ganito, yung pala, hindi yun ang narinig mo. So, i-confirm mo dapat. Tama ba yung pagkarinig ko sa'yo? Yung ba yung ibig mo sabihin? Naiintindihan ba kita? Okay? That's called counseling techniques yan. Okay? Tapos, neutralize distractions. Huwag kayo makipag-usap sa isang lugar na marami nagdadaan. O may nagpupukpok na martilyo. O kaya habang nagsa-uusap kayo, meron dumadaan sa likod nyo na parang multo. Gagano'n. So, alisin nyo lahat ng mga distractions. Okay? Tapos, speak the truth in love. Pag nag-uusap kayo, palagi, always use Scripture or the Word of God as the basis ng pinag-uusapan. You don't have to quote verses, pero you have to know the Word of God by heart. Pag ako may kausap akong unbeliever o somebody na hindi masyadong steeped in the Scriptures, I don't quote verses. Some people think na mali yun, but I think there's nothing wrong with it kahit na si Jesus does that. In other words, pag ako may kausap na tao na hindi naman niya kailangan ng Bible, hindi ko na sasabihin na John 3:16, Philippians 2. Sabihin ko lang, sabi ni Lord. Pero pag may kausap naman ako na medyo Christian, o sabihin niya, Pastor, saan sa Bible yan? Then I will bring out my Bible and point him to the Scriptures. So which means kailangan di ka rin nag-iimbento. Kailangan alam mo yung Word of God. Okay? Tapos, encourage humility. Kasi ang number one problem sa lahat ng tao is really yung confrontation ng kanilang wisdom with the wisdom of God. Okay? Yan lagi ang problema ng mga tao. They want to be king. Ayaw nila si Lord yung king. And so you have to encourage humility. Humility is the basic characteristic ng isang child of God. Okay? Bakit? Kasi Jesus exemplified it. Amen? Alright. And then finally, let go and let God. In other words, huwag mong dalhin sa buhay mo yung problema niya. Huwag ka umuwi sa bahay na sa awayin mo lahat ng tao kasi may kinounsel kang may problema. Okay? Iwan mo na yun. Learn to let go. Huwag ka masyadong di ba? Inabsorb mo na masyado eh. Tapos, halimbawa, meron kang kina-counsel na medyo may problema sa isang area. Pag uwi mo sa bahay, nakita mo yung anak mo na parang may manifestations na gano'n. So, nagwala ka na ngayon, di ba? Hindi mo ba alam na pwede ka mamatay dyan? Samantalang, simple lang naman na bagay yun. Nag-overreact ka na lang, no? Kasi project mo sa kanya yung problema ng counseling. Okay? Kaya mga counselors, nababurnout yan eh. Pag hindi marunong. Kasi ang daming problema ang pinoproseso. Dinadala mong problema. Kailangan learn to let go. Okay? Ice cream lang yan, katapat niyan. Tama na. Move on. So, itong counsel is used kapag may problema, may kinalaman sa past. Okay. So, pag may kinalaman sa present o future, we use a different approach. Ang tawag dito ay coach. Okay? At sa coach, ang first step, similar, you care for the disciple. Hindi naman kasi counsel yun, disciple yun. In other words, yung tao na yon somehow nag-fail siya sa kanyang discipleship, na out of focus siya, masyado nabibisi sa trabaho, o di kaya parang na-backslide na. So in that case, coach na ang ginagamit dyan, di counseling. You care for the counseling. Pangalawa, you obtain more information about your observations. Whenever you are doing coaching, never approach a person na parang judgmental ka. Instead, sasabihin mo lang sa kanya yung na-observe mo. Example, napapansin ko, Ludi, lately, na ting pupunta ka sa church, parang blanco yung stair mo.
Para nakatingin ka sa malayo, wala ka namang tinatanaw. Okay? Tapos pagkausap ka namin, parang lagi ka nagmamadali, gusto mo laging umalis. These are observations. Hindi mo sasabihin, Ludi, tingin ko napakasama mong tao. You know, wala kang ano, observation nga lang eh. You do not know. You are not sure. Meron ka lang mga napapansin sa kanyang behavior na tingin mo parang hindi consistent sa isang disciple of Jesus Christ. Again, kung alam mo yung KRL 2 and 3, magagawa mo yan. Alright? So yung KRL 2 kasi may kinalaman nyo sa lifestyle ng disciple, di ba? Una, thank God for everything. Tapos, evaluate your daily lifestyle. Stop destructive habits. Train yourself to be godly. Yun yung test eh. So kung alam mo yun, marunong ka mag-observe. Di ba? So kung isang kalalakihan, walang ginawa kundi uminom, tapos hindi nagsuserve kay Lord, alam mo, violation ng test yun. Test the present. So lalapit ka sa kanya. Sabihin mo, bro, napansin ko na parang lagi ka may daladalang 4 kantos sa bag mo. Hindi mo sila sabi, lasinggero ka. Hindi. Napapansin ko lang na meron kang dalang 4 kantos. Okay, napapansin ko na tuwing may seminar, absent ka. These are observations. You have to obtain information. Huwag ka kasi baka masabihin niya sa'yo, pasensya ka na kasi nagkasakit yung anak ko na hospital, kaya isang buwan ako wala sa church. Ah, okay. Hindi ka agad mag-a-approach na, alam mo, isang buwan ka wala sa church eh. Karumal-dumal ka, makasalanan ka, di ba? You don't do that. Ha? You obtain more information based on observation. Amen? Huwag mag-conclude. Confirm muna. Tingnan muna. Kasi may mga iba't ibang sitwasyon ng mga tao. May sabihin niya, pansin ko sa'yo parang pa nagsasalita ka, masyadong negative. Bakit ba? Sabihin niya, well, kasi nagdaraan kami ngayon sa isang matinding financial crisis. Ah, okay. Amen, di ba? So, you don't conclude agad. Pangatlo, you assess the problem together. You assess the problem together. Now, this is applicable sa present as well as KRL3, ministry. You assess the problem together. Kasi kung nababurnout siya sa ministry niya, what is the problem? Pag sinabi natin the problem, ganito yung problem eh, para malaman ninyo. Ganito mag-assess ng problem. Ang problem, hindi yung kung ano yung nangyayari. Halimbawa, hindi mo nako-conduct yung ministry mo ng tama. Hindi problem yon. Yun yung symptoms of the problem. Ang problem is, bakit napapabayaan mo yung ministry? Yun yung problem. Nakikita ba? Magkaiba yung problem. Let's say, parang hindi ako nakakapag-quiet time. Hindi yung problem. Symptoms of the problem. Bakit ka hindi nakakapag-quiet time? Kasi lahat ng tao sa bahay namin, demonyo. Okay, so, okay. Puro lahat, mga tempters. Here's very, very important. Maraming tao kasi magsasabi, ano mang problem mo? Ano kasi, ganito, wala akong pera. No, that's not the problem. That's a symptom of the problem. What is the problem? Bakit ka nawawala ng pera? That's the problem. Hindi yung wala kang pera. That's the symptom or the result of the problem. Gets yan? Amen? Very important yan. And so when you're coaching a person, sinasabi niya sa'yo, ganito nangyayari sa buhay ko, kakagulo ako. Why? Because that's the problem. Why? Bakit? Pag sinabi mo, hindi ako makafocus sa Panginoon eh. Hindi problem yon. Symptom of the problem. Bakit ka hindi makafocus? Eh, kasi ang dami nangyayari. Why? Eh, kasi fallen ng mundo. Fallen. Oh, teka, wala ko masyadong problema yun. Si Christ. Let's talk about it. Naintindihan niyo ba yan? Assessment of the problem. This is so basic. Tinuturo ko yan sa mga tao actually sa ibang mga seminars. Yung tinatawag na solve. State the problem. Okay, hindi ko natuturo ngayon niya. Baka malito kayo. Okay? Stating the problem is crucial. In fact, maraming tao, gagandang buhay nila kung marunong sila mag-state ng problem. Okay. Pangatlo, challenge them to resolve the problem. Challenge them to resolve the problem. Okay, hanap tayo ng solusyon dyan. Okay?
Yung mga tao kasi, madali silang ma-overwhelm ng problem nila o problems nila. Tapos dahil doon, either nag-give up sila o iniiwan na nila o tinatalikuran na nila kasi hindi nila pinag-iisipan yung problem maigi. Hindi ina-analyze. Actually, minsan pag ina-analyze mo, ma-realize mo, simple lang pala yung problema. Kunyari, di ka makapag-quiet time. Bakit? Kasi gulo-gulo sa bahay namin eh. Ano talaga yung problem doon? Okay? Nadi-distract ka. Ano solution? Misi ka maaga. Di ba? Habang tulog pa lahat. Kaya lang naman solution doon. So most problems are easily solved by simply stating the problem and understanding how that problem can be solved. Okay? Minsan kasi mga tao nauuna kasi yung ano eh, yung perception na ewan ko, may mga tao yatang gifted sa ganun, ano? Siya lalapit sa akin, Pastor, may problema tayo. No? Susunod nakita namin, Pastor, may problem. Okay. Susunod makita namin, Pastor, talaga, may problem talaga. Pag ganun, nilalayuan ko na yun eh. Parang gusto kong pumunta sa ibang lugar. Okay? Kasi, ang gusto kong marinig, Pastor, ito yung problem. At ito yung nakikita ko mga solution. Ayan, kausap. Coffee tayo. Halika ka rito. Sarap ka kausapin eh. Kasi may solution ka eh. Kasi ito yung pupunta, di ba? You know, lagi problem. Yung iba naman, the first solution that comes to mind, yun na agad yung ginagawa. So, ang nangyayari, nagmumultiply ng problem. Dati, isa lang yung problem, pero dahil di niya pinag-isipan, gumawa siya ng solusyon. Ngayon, 4 na yung problem. Okay. Challenge them to resolve the problem. Okay? Tapos, panghuli. Did you touch the mouse or something? Yun. Okay, thank you. Hold them accountable. So, coaching is a ongoing relationship. May follow through. Pag coaching, may follow through yan. Ibig sabihin, you will have to see each other again. The following week o kailan man kayo magkikita ulit. So pag inassign ka sa LI, pag sinabi sa iyo na, Johanna, LI mo si ganito, okay? That means mayroon kang ongoing relationship dapat dyan. Hindi yung one time mo lang kinausap. At dapat nag-write down ka ng report mo. Okay, so lalagay mo, okay, day 1, March 1, nagkita kami ni ganito, okay? Pinahabol ako sa aso. Okay, so you have to write it down. Kasi, baka mamaya later on, yung magkakaroon ulit ng problema, babalikan nila yon. Para sa doktor yan eh. Di ba mga doktor, nililista nila yung ginagawa nilang mga interventions? Ano tawag doon, doktora? History, okay? So yun, kailangan natin yun. Pag ikaw ay pag naging life coach ka, dapat marunong ka mag-take down ng notes. Hindi yung pag ano, di ba? Bawa, in-LI mo isang tao, tapos naulit yung problema. So, hindi namin alam where to begin. Sabi na, Paul, di ba ikaw nag-LI dyan? Ako nga. Naalala mo ba? Wala akong maalala. So, we have to start from zero. Doon sa tao na yun, samantalang meron ka na mga nagawa dati o na-accomplish dati. So, if you want to be a life coach, kailangan may tiyaga ka magsulat din to report. Okay? Kasi tatanungin din ng head ng life coach ministry. Ilang beses na kayo nag-meet? Diba? Ano na yung mga nangyari? Sa loob ng 3 months, ilang beses mo kinausap yan? So there are people sa church natin na pabayaan, inassign sa isang life coach, dahil busy sa ministry dito, ministry dyan, sa katibang ministry sa lahat, diba? May kote, na-meet mo na ba si ganito? Busy siya, pastor eh. Busy rin ako. Busy kami. Busy kami lahat. Okay? So may kote yung tao na wala na, napariwara na, naging tomboy na, naging pogi na o something, napunta na sa Iglesia ni Cristo, whatever, napabayaan na. Simply because yung inassign na tao was not responsible enough before the Lord to follow through. So pag kayo ay naging life coach, seryosohin nyo. Much is at stake. Buti nga si JB, pinagtyagaan pa tayo kahit 1 taon na yan ina-LI. Okay? Naawa siguro sa atin, sabi niya, kawawa naman ng RLCC, pagbigyan natin. So buti na lang, hindi na wala. Okay? Sorry ulit bro. Pero, yung mga darating pa lang na i-LI sa mga communities, parang awa nyo naman, huwag nyo naman natin pabayaan. Amen?
So wag ka tatanggap ng LI responsibility pag hindi mo kayang i-sustain. Okay? Kailangan yun eh. Understood? 4 problem areas for KRL2. Yung test the present. 4 problem areas. The first area ay may kinalaman sa kanyang rhythms of awareness. In other words, hindi siya nagde-develop ng lifestyle, wala siya communion with God, hindi siya nag-aaral ng Word of God on a consistent manner, wala siyang time for reflection. You have a case 1. In other words, meron kang isang problem na KRL2 ang issue. Naintindihan niyo ba yan? Can you spot that? Can you see that in a person's life? Yung lifestyle niya, pagmamanage siya ng time, wala na siyang time for communion with God, wala siyang time para mag-aral ng Word of God, wala siyang reflection time, lagi siyang harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ang tawag dyan ay, okay, life coaching person. kailangan i-life coach na yan. Now, ilan sa remix na ganyan? Lahat, sabi di ba? Lahat to. Oh, ilan sa trailblazers ang ganyan? Dapat alam nyo yan. Ilan sa shockproof ang ganyan? Di nyo alam. Ilan sa crossroads ang ganyan? Sa kindred, di nyo rin alam. So, pag di natin alam yan, people are being destroyed by the evil one without you being aware of it. Bigla na lang kayo magugulat, nag-fall na into sin. Tataka ka, ano nangyari? Well, there's always a precedent to that. Hindi naman basta-basta nagkasala yung tao na yun. Napabayaan yun. Okay? Now, pangalawang area is yung responses of agreement. So, ano mga manifestations niyan? Kulang sa confession, hindi nag-a-admit pag kinokorek, hindi nagre-repent. Kulang sa trust kay Lord sa mga gusto niyang ipagawa sa buhay niya and ayaw niya mag-turn. So ito yung mga tao na maaring na-correct mo na ng minsan, nakausap mo na, pero hindi nagre-respond. You have a situation na kailangan ng life coaching. Okay? Gets you ba yan? Can you observe that? Can you watch that? Can you see that? Okay. Pangatlong area is regiments of alignment. Pag regiments of alignment, ibig sabihin yung tao, ito yung mga nakikita mong problema. Kulang siya sa knowledge. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya marunong mag-quiet time. Gusto niya mag-quiet time, pero tingin niya, pagkaintindi niya, quiet lang siya. So, ang problema niya is lack of knowledge. So you should help. Di ba? Minsan naman, motivation. Parang tinatamad siya, mag-quiet time. Alright? Then you need to intervene. Help. Minsan naman, application. Talagang alam naman niya mag-quiet time. Pag pinarecite mo sa kanya, pag explain mo sa akin ng quiet time, kaya niya ipaliwanag. Ba't hindi ka nag-quiet time? Application. So, intervention na naman yan. This is what you call proactive intervention. Okay? Pag nakikita mo na yung mga senyales na yan, kung talaga nagmamalasakit ka sa brother mo or sister mo, gagawa ka na ng action. In fact, bago ka pa i-assign dapat ng life coach leader, ikaw na agad sa'yo agad dapat mag-umpisa yun eh. Sabi mo, Sister Swanee, papansin ko si ganito, parang gano'n-gano'n. You know? Don't expect Sister Swanee to deal with that. Kasi isasagot sa'yo ni Sister Swanee, very good, napansin mo, gawin mo. Take care of it. Di ba? Ayun. Kasi minsan tayo, pag tayo nakakapansin, most likely tayo ang pinagagawa niyan. Okay? Tapos, lastly is yung relationships of accountability. Relationships of accountability, ang mga indicators niyan, yung relationship sa family. Puro Bible study, hindi naghuhugas ng pinggan. Hindi tumutulong sa bahay. Okay? Laging gabi umuwi. Community. Laging absent sa community. Wala.
hindi ma-attend. Small groups, hindi ma-attend. Pagdating sa mga mentors, hindi siya nagpapakita. Pag in-schedule mo, usapan ninyo, kita kayo, wala. Lagi may dahilan. Okay? Sa society, wala siyang pakialam. Kahit ano mangyayari, hindi niya alam kung ano nangyayari sa Pilipinas. O sa mundo, sa world. Nakatira siya sa lungga niya. Pag tinanong mo siya, anong alam mo? Wala. Wala akong alam. So these are manifestations of failure in terms of KRL2. Failure yan in KRL2. Ibig sabihin, yung goal ng KRL2 is for you to live a life that is pleasing to God. To live like Jesus and to love like Jesus. Yun ang goal ng KRL2 eh. Gets yan? Okay? So pag yan napansin mong ganyan, panahon na yan para sa proactive life coaching. Okay? Minsan naman, may kinalaman sa future o ministry. Ito yung mga areas of concern. Kulang sa visioneering. Walang mga plano. Hindi niya alam ang purpose ni Lord sa buhay niya. Okay? Wala siyang idea ng ideal. Hindi rin niya naiintindihan kung ano nangyayari sa life niya ngayon. Hindi siya aware. Yung real. Tapos wala siyang burden sa heart niya for the needs of people. Okay? Tapos wala siyang ginagawang mga active ministry involvement para makatulong sa kapwa. Okay? So kulang siya sa vision sa life. So if you see somebody na walang vision, yung tipong wala na, papetik-petiks lang na ganyan, pakul-kul lang na ganyan, pakanta-kanta lang, patugtog-tugtog, pero walang ginagawa, walang vision for the world. Kailangan niya ng life coaching. Natindihan niyo yan? Ha? Sarap ng life coaching, ano? Okay. Tapos, pangalawang problem area is planning. Kulang sa plano. May vision, ang ganda. Pastor, gusto ko talaga matulungan ang mga batang mahihirap. Anong plano mo? Wala. Okay. So, kailangan ng plano. Okay? You need to plan. Okay? Ano yung greater good na gusto mong makita? Ano gusto mong mangyari? Ano yung objectives mo doon sa ministry na yun na gagawin mo? What do you want to see? Ano yung action steps na gagawin mo? Ano yung resources na kailangan mo? So pag ang isang tao, wala siya ka-idea niya, may vision siya, gusto niya tumulong sa mga unwed mothers, nababurden siya sa mga matatanda. Anong gagawin mo? Wala. Okay, so kailangan ng life coaching. Kailangan ng gabay. Kailangan ng coach. Para ma-focus niya yung kanyang heart. Okay? Kasi minsan marami sa inyo dito, pag tinanong ko, anong burden mo? Burden ko yung, tapos sasabihin mo kung anong burden mo, di ba? Wow, touching naman, di ba? Talagang in line with the heart of God. Anong balak mong gawin? Wala. Okay. Okay, sige, coaching time muna tayo, usap tayo para magabayan natin, okay? So, we want all our life group leaders actually to become life coaches, sa totoo lang. That's what I want, okay? Pero hindi natin ma-accomplish yun agad-agad, alright? So, we want sana, those of you, kayo nandito, ilan ba kayo rito? Di ko alam kung ilan kayo rito. I hope that from you would, kung adult kayo, register kayo Pastora Marifi after the training. Kung young people kayo, pwedeng young pro, college, high school, sabihin nyo kay Sister Swanning na gusto nyo maging life coach para maano kayo. Ha? Because we need life coaches in the church. Okay? Alright, tapos, panguling problem na KRL3 ang situation is execution. Execution, ibig sabihin, may vision ka, may plano ka, hindi mo ginagawa. Okay? So, may kinalaman yan sa clarity. Execution begins with clarity. No? Ano dapat ang gagawin? Sino dapat ang gagawa? Ano dapat mangyari? Clarity. Tapos, consensus. Sino yung parang may kinalaman na makakatulong sa'yo? Do they agree with you? Meron ka bang mga katuwang doon sa gagawin mo na yan? Di ba? Tapos, cooperation. May tumutulong na ba? Di ba? Sa'yo. And then finally, nakukomplete mo ba? Yung mga dapat makomplete. So, I won't expect na alam nyo lahat yung mga bagay na yan kasi KRL3 issues yan. Okay? Saka mga planning sa ministry yan. Kaya, ang coaching, ginagawa ng mga spiritual advisors yan, doon sa mga nagmi-ministry, kino-coach nila. Okay, lahat yan, coaching, counseling, lahat yan, under yan sa mentoring.
So pag sinabi mong mentoring, yan yung mga ginagawa ng mentor. Nagko-coach, nagka-counsel, yan ang ginagawa ng mentor. Hindi niyo yan? So hindi lang kayo basta nag-uusap. O, kamusta ka na? Mabuti. Mabuti naman. Okay. Hindi. Pag mentoring, ibig sabihin na nagko-coach o kaya nagka-counsel. Okay? Naintindihan niyo na? Alright? So, pa-practice tayo ha. Okay? Yan na, may time na tayo practice. Alright. So, what we're going to do right now is magpe-pretend tayo in groups of 3 siguro or 4, kung ilan man tayo. Yung isa sa atin, magiging isang disciple na dysfunctional. Okay? Dysfunctional disciple. So, DD. Okay? O kaya DDD, dating dysfunctional disciple. Ha? So, kakausapin mo, and then mag-iimbento ka ng isang senaryo. Ha? So, sabihin mo, napansin ko na lagi kang tumutungga ng Red Bull. Okay. Ano ang dahilan? Okay, so go through the coach situation. Ha? Sige, practice tayo. Okay. Buo tayo ng mga 3, 4 dyan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yung isa sa inyo, magpe-pretend na siya yung coach, life coach. Yung isa naman, magpe-pretend na may problema. Tapos pag may time kayo, pwedeng umikot. Okay? Do the same thing sa internet, sa online.